What's up, everyone? This is Aramina. Welcome to my channel. Pag umalis ka nga, mas marami yung share namin. Dala! Nagsalita ako. Oo, yung pagtakbo mo. Hindi, yung sex life ko. Hello, everyone! Welcome to Aramina channel. Nako, napakaganda ng episode ko today. At syempre, to all my Aranatics, yung mga nire-request nyo, at sa mga nagre-request na maging masipag na ako dito sa ating Aramina channel. Here we are! So, welcome to our new episode for this year. And para naman maiba, simulan natin, hindi ko sila i-introduce, yung guest ko. Sila mag-i-introduce sa sarili nila. For a change, di ba? So, simulan natin dun sa pinakakaliwa. Hello! Hello everyone. I'm Arabel Cadosio. Kilalas. R.R. Herrera. Okay. So, ganito kakulit kami, no? Pag nag-podcast kami yan. Yes, oo. And speaking of podcast, bakit ko ba sila guest? Dahil excited po ako. Siyempre, ang Moonstone Entertainment Network, ang unang-unang podcast na ilo-launch, kundi ang podcast nitong tatlo, di ba? Ang former child stars na, ano ba ang title ng podcast nyo? Ito na kami. Hindi ba Ayan. binigla pero handa? Ha? Ha? Sana na-inform kami, di ba, na binago mo, di ba? So yun, ganito kami. Parang makulit pa rin kami. Lumaki kami, pero para mga bata pa rin, child stars pa rin. Asahan niyo po ang isang napakagandang podcast kung saan marami silang matututunan mula sa kanilang dalawa. Actually, maganda natin. To be fair, maganda yung natin. Maganda yung first episode natin. Kasi yung mga storya na hindi nila alam dun sa mga dating buhay natin. Tungkol sa mga dating artista, mga kwento nung nagsushoot pa tayo. Yun. So yun. Kung That's very paano, interesting. kung paano tayo nagsimula bilang batang artista po ng 90s. 80s and 90s. Oo. Um, Yun ang pag-uusapan nyo sa first episode. Yep. Tama. Yes. So, anong pakiramdam? Kasi ito talaga, itong episode natin, wala talaga kaming sinusundan na script. Go with the flow lang. And wala akong masyadong... nag-research ako, slight. Pero, syempre, may mga alam naman ako sa iba. Pero, ano pakiramdam nyo na magkakaroon na kayo ng sarili nyong podcast? Isang karangalan para magkaroon ng maibalik yung mga, syempre, iba nakakalimutan na kasi. Oo. Yung, sino ba to? Sino ba tong Atong Redila? Sino ba to? Arabel Cadosio, RR. Para maibalik nila. Ka ba? Nakalimutan ko Hindi, Aramina. Hindi, para isang karangalan na maibalik kami, para makita ng mga tao na kami nagbabalik, which is eto na kami. Di ba, R? Well, ang interesting sa akin, parang makasama uli sila and to relive. Kasi it's a big part of our lives eh. Yes. Na, alam mo yun, masaya kami ng mga panahong yun. Tapos parang in a way kasi lahat kami nag-transition na. Iba na yung buhay, iba na yung ginagawa, iba na yung trabaho, no? So, doing this together with si Arabel and si Atong, parang bumalik na kami sa dati namin buhay. At ang saya kasi parang naging bata uli kami. Yung mga storya ng mga kasama namin, yun parang yun nangyari sa akin, nakasama ko kunwari si FPJ. Ganun din pala experience niya. Nagka-compare kami na nung bata kami, never naming nagawa. Actually, po-promote ko na rin. Merong FPJ Productions Digitally. channel dito sa YouTube. Digitally remastered na, ayos na ang kasunod. Panoorin niyo po yan. Yes. Ni-launch nila nung birthday ko mismo. Wow. Nung May 9. May 9. So, thank you sa mga nanood na. Sa mga hindi pa nakakapanood, para sa mga hindi nakakaalala kay FPJ, yung The King. Ayun po ang The King of Action. Panoorin niyo po. Talagang pinag-uusapan nga namin ni RR at saka ni Atong. Grabe. That's why they have to watch yung Oo. aming podcast kasi meron kami mga, katulad no, intimate details about working with FPG. Yep. Yes. At saka alam nyo, uso ngayon ng etong recently, parang uso ngayon yung mga nostalgia. Yung nostalgic. Oo. Kung bakit ang hilig natin tumingin sa nakaraan. Mm. Kasi ang gulo ng kasalukuyan.
Totoo naman. Ayun, totoo. Totoo naman yan. Yes. Masyadong fast-paced yung nangyayari sa... Dati kasi parang ano lang eh. Alam mo yun, steady lang, chill lang, di ba? Pero ngayon, usong-uso yung nagre-reunion, reunited. Like, promote na rin natin, may movie ang Home Along the Realist, di ba? Sila Claudine, sila Boy 2, sila Vandolph, mga kaibigan din natin. Nag-reunion sila for a movie, which is nakakatuwa na nagkita-kita sila, nagsama-sama sila ulit for a movie. And still, kahit may mga asawa na sila, alam mo yung they still get in touch with each other. So, ngayon, parang ganyan din yung nangyari sa inyo dahil Aguila, from Aguila. Tapos, eto kayo ngayon na reunion with sa podcast, di ba? Yes, Mars. Aside from Aguila, kami ni RR is magkasama sa Aguila since 7 years old, tama? 7 Yeah, ako mga nun. ganun. Mga 7, ganun. Wow. Tapos, atong Redillas naman is nakakasama ko siya since sa mga guests. Mamalimos tayo, di ba? Oo. Saan tayo nakapwesto dati? Sa Cubao. Ano yan eh, it's telesine na kung saan sisikat ang araw, which is nasa YouTube pa ngayon. And then, sa Love in Yours, Helen, Oo. and Connie Reyes on camera, kami magkakasama. Anong year ba yung... Alam ko, Aguila, hindi pa ako artista noon eh. Anong year ang Aguila? Mga 87. 87 87. ba? 1988 Oh, 1988 to Hindi 1990. mapantayan, umaasa sa kanila, alapa. Hindi niyo alam yung kanta ng ano niyo, show niyo? Yung ano lang, yung Aguila! Aguila! Hindi ka ba kasama doon? Kasama ka din. doon, di ba? Kasama ko yung batang Kimpi De Leon. Bakit? Ba't ganun? Ay, 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 pag-ibig. Talagang may ano, may... Kami naman ni Hazel, Ah. tsaka ni magkakasama naman kami sa That's That's Entertainment. That's entertainment. So meron kaming, kaya may sarili din kaming mundo. Alam mo, piso kasi Kimpi, di ba? Oo nga pala. Oo. So, bakit kapatid mo ba si Kimpi doon? O Hindi, Batang Kimpi. ikaw ang batang Kimpi? Oo, kaya yung may isa akong pelikula na ayaw ko. Yung, may isa akong pelikula ang title, Super Mouse and the Robo something. Bastos kasi yung title, Joey De Leon movie. Oh. Doon, bata akong Rene-Requestas. So, parang Batang Kimpi, Batang Isberhel, Batang Justoni Larcon, Batang Rene-Requestas. Wala, akala ko gwapo ako, hindi pala. Iba. Oo. Iyon lang yung bukod tangi na iba na Oo. bata. Nung bata kasi ako, lagi akong mga yung mga roles eh. Ganun din naman si RR eh. Kapag sobrang gwapo yung bida si RR. Kapag yung medyo... Billy. Si Billy? Billy rin. Talaga? Batang batang Redford White si Billy nun, di ba? Yun yung Gabi. yun lang yung pwede niya. Oo. Pero nung panahon na artista kami, normally dalawa lang kasi yun yung I think the main difference between now and nung time namin. Konti lang yung artista, hindi ganoon kadami. So, yan nga yung sinasabi namin, kapag mahirap, ako na yon. Kapag mayaman, si RR na yun. Pag may sakit si Simon. Oo, pag may sakit, Pag si may sakit Simon. Si Simon. Ano kaya ako? Si Simon, kagrupo ko sa Tuesday. Sa Tuesday. Tuesday. Oo, sa Hindi Tuesday kayo ba? ako Ni napunta. Simon? 1993 ako pumasok sa That's Entertainment. So, ako rin minsan, napapagkamalan akong child star. Akala nila kasi ako si Bamba. Bambalin. Bambalin. Lilin. Lilin. So, pag di ba, ikaw yung child star dati. kakawin. Ganun. Hindi po 14 years old na po ako pumasok So, di ba pag sinabi mong child star, mga 7 years old. Na-experience ko din mga yan. 5 years old. Sabi sa akin ng mga tao, di ba ikaw yung nasa Joey and Son? Sabi ko, hindi po si Ian Veneracion po yun. Iyang venerasyon. Ilan taon ba si Ian Veneracion He's older than us nag-artista? He's older than us. Siguro mga 5 years older than us. Correct. Si Hindi, Kuya ibig Ian. sabihin, 5 years old artista na siya? Si Ian? Hindi ko sure. Oo. Pero Joey and Son siya yun eh. Yung anak siya ni Joey dun sa television show niya. Hi Kuya Ian, kung nanonood ka. Sana nanonood ka, hi. So, kung nagtuloy-tuloy kayo sa showbiz, like 87, 88. 87. So, mga ilang taon na kayo 88 dapat na ngayon natin. sa showbiz? 40. Oo. Oo, 39. Oo, Ganun, 30. 39. 40? Ay, di parang ano nyo na 40th nyo. di ba? Wow, eto na yun. Actually, that's the misconception. Eh. Kasi, to, pwede pa Anong misconception? yung kapatid ni Gabi, Oh. Gabi misconception. Hindi. I think that's a misconception. Parang corning sa akin yung cameraman. Parang yung cameraman natin gusto kong tadyakan eh. Hindi kasi, yun nga eh. Ano ba yung artist at ano ba yung artista?
Parehas lang naman. Teka lang. Hindi, ang artist maraming ano yun. Pwede kang singer, Precisely. pwede kang painter, pwede kang, So what I'm trying to point out is 40 years na kaming artists. Oo. Pero hindi kami 40 years na artista. Payag kayo doon? Yes, that's diba? right. So, pero hindi naman kami, hindi porket huminto kami hindi na kami nakita sa TV, hindi na kami lumalabas, malamang hindi naman tayo sa Actually, Sadako, tama diba? yun. So, pero 40 years na kaming artist. Grabe, 40 years na kayo. Mhm. Kasi ako 33. Oo. Oh, hindi pa rin naman namin nakakissing si FPJ. Sandali, gusto mo ba punta tayo sa cemetery? Pwede daw. Wag. I don't know. Ayun. Pero, okay. So, ngayon, yung Eto Na Kami podcast, soon mapapanood na nila. Anong ine-expect nyo dito sa podcast nyo? Magkakapera kami. Alam ba naman gagawin ito? Sana magkapera kami. Yun lang naman. Nangangailangan ako eh. Actually ako parang siguro to connect again with, kasi marami pa rin naman, even up to now, marami pa rin nagsabi na, uy, sana bumalik ka, or uy, sana makita ka uli namin. But I think with the podcast, ang ganda kasi parang mas intimate. Yes. It's a conversation. There's a community. Di ba? People can react. People can comment. And ako, siguro in-expect ko, parang to reconnect with the people na kasama namin lumaki dati. Yes, that's true. Yung mga actually marami dyan, yung mga nasa ibang bansa, shout out sa mga nasa ibang bansa dyan kasi sila talaga yung nanonood or Sa mga nasa Pluto. yung mga nakakamiss yung mga nakakamiss sa Pilipinas, ang kanilang style is manunood sila ng mga dating pelikula. So doon uli, parang nare-relive nila yun. So I guess, I think I'm excited about that na makakausap sila uli. Actually, I had some hesitation, if you may call it. Kasi parang, ano bang ikakwento natin? 'Di ba? Pero ngayon, nung nanonood ako, parang lahat naman nagkukwento. At saka sabi ni Max Ehrman dun sa Desiderat. Ang hirap ito. Bilib na nga ako. Hindi ba pwedeng magseryoso naman tayo, sir? Boss RR. Hindi, sabi ni Max Ehrman dun sa Desiderata, listen to others. Even the dull and the ignorant, they too have their own stories to tell. And I think that's one of the problem. We all talk, but we forget to listen. Diba? So at least we get to tell our story and then we get to listen to the viewers. Ano bang gusto nyong malaman? Ano bang gusto nyong kwento? Parang ganito yan eh. I still watch, nakakayaman tong sabihin, at 46, I still watch yung old Power Rangers. Yung old Power Rangers TV show, of course, via internet. And when I watch it, I remember the boy. Diba? But I don't remember the feelings anymore. I know. Because I'm a girl now. Hindi. Pero I remember the boy na parang bata ako na nagkakakarate ko dun sa school dahil sa Power Rangers. So I think if I can parang give that back, di ba? Kapag kinuwento mo yun, baka may isang bata, uy, ganito ako ng bata, di ba? So may kukwento natin, yung mga kwento nung panahon natin. And besides, millennials tayo eh. Diba? So we are from a different generation and we played outside. So definitely marami tayong mga kwentong ikukwento saan lang magugustuhan nila. Yes. At for sure, yung mga ka-age na rin natin, nasa 40 plus, matutuwa sila na, ito yung dating mga pinanonood ko. Makikita ko sila uli. Dito sa podcast ng, of course, ng ating Eto Na Kami. Oo, pero ano yan eh, hindi naman sila matuwa sa atin. Mahirap naman kasi, mahirap din kasi mag-assume na matutuwa sila. So pwedeng, ito yung kinabubusitan ko ng bata eh, di ba? So, gustuhin man nila tayo o hindi, okay pa rin yun. We accept them. Parang ano? Ikaw. Ano, ayaw mo talaga sa akin? We accept you. At saka masaya, sobrang happy para sa amin na makabalik, na magkaroon talaga ng podcast. Miss R, Mare. Hindi kasi uso thankful. yan ngayon din eh, Yes. yung podcast. At saka tama si RR na yung magkakaroon kayong connection with the audience. And syempre, nagkaroon kayo ng kanya-kanyang life path na si RR naging motivational speaker, si Atong professor. Diba? So, kumbaga parang we want to know what's up with you guys, diba? Actually, I think that's what makes it interesting also. Kasi
yung dating pare-pareho naming experience, tas bigla kaming nag-iba-iba ng landas. Yes. Tas ngayon magbabalik uli kami, dala-dala namin ngayon yung experience namin. Na ako bilang speaker, si Atong bilang teacher, si Arabel naman sa kanyang business ventures niya, no? Marami rin pinasukan si Ara. Na ngayon, pag nag-discuss kami, dala-dala namin yun. Ano yung mga points of view namin. So that's going to be interesting also. Pero hindi ba kayo nagkasabay? Kasi di ba si JP and Nino, anong year sila Mga tito na mas nauna mas sila. ahead sila. So parang kayo mga 1987, 88, Late ganyan. 80s and 90s. Sila mga 80s. 82, ganon. Mga 66. Mga 66, 45. Joke lang Kuya Onin. I love Hindi, you. so mga sila Onin, mga 80s. Mga Early 80s. first up, early 80s. Si Onin 70s. Si Onin 70s. Si JP ang 80s. 70s, Onin? Oo naman. Talaga? Tsaka si JP. Hindi, yun nga, nung nag-guesting kami ni Onin, sabi niya, naabutan pa niya yung black and white. Oh. Ang taas? Paano isa ba? Bababa ng konti, bababa ng konti. Yan, Abutan yan. nyo yung black and white? Ako hindi ko na nabutan, ikaw. Alam ko, siguro black and white lang yung TV namin sa bahay. Hindi na. 87 colored na nun. Colored na yun. Tong May magkaiba tayo ng pinagdaanan. Doon tayo. Sa inyo ako Kwento na una naman nakakain ng siomay. Ha? Sa inyo may colored TV kayo. Sa amin may colored TV. Yung kapitbahay namin. Pero nung pinapalabas nga yung mga pelikula natin, colored na yun. Yung bahay Oo namin nga, black and white colored. pa rin yung TV. Tapos ano niya yung binubuksan? Yung may cabinet. Ay, ang classic. Hindi, sandali. Ilang taong ka ba nung Yan. nag-artista ka? Na 7. 6. 7, 6. Anong year yun? Huwag na natin pag-usapan. Sa 87. Oh, so 87 colored na yun, di ba? Colored na. Colored na yun. Eh yung bahay nga namin, mahirap kami. Yung TV namin, kinuha lang namin yung sa So akala mo junk shop. black and white pa. Oo. Oh, black Oo, and tsaka white yung nung panahon TV na nyo. artista ako, hindi pa uso yung remote control. Hindi ikot pa. Oo, wala Yung pa. diba? Iikutin mo pa. Ang remote control doon, dati sa bahay namin, ako. O, lipat mo ng channel, hayop ka. Ako yung maglilipat Yung ng ano. yung parang ano? Sige, kaya mo yan. Pagsubok ko lang yan, Arabel eh. Hindi, natatandaan ko yung parang pag hindi nagbubukas yung TV, di ba, kakatokin mo. Bakit Meron pa kayong sasagot? ganun. May Hindi papasok? naman. Oo. Dapat pala, tingnan mo yung outfit ko, di ba? Ang ganda-ganda ng outfit ko, Di ba no? kagalang-galang? Tapos yung, yung kagalang-galang, tapos yung guest ko, pwede palang naka-rubber shoes lang ako. Sensya na. Hindi, joke lang. Sabi Actually, sa'yo, wag yun ang suotin mo. Ayaw maniwala sa akin. bakit? Ay, pero, Maganda Mari, ang ano? ganda. Oo. Very, very. Thank you sa FJ Isipin- Multi-Studio. Stunning beauty. Isipin mo, mukha kang senadora. Ako mukha kong kulturero. Grabe naman. Attorney. Attorney Larigadon. Oh, yung cameraman, tuwan-tuwa! Tawa na tawa kanina pa. Sir, masakit! Kaya wala na gets, no? Tawang-tawa silang dalawa. Sir, masakit! Ayun, okay. So, sabi ko, hindi ko na kayo masyado tatanungin ng personal O, nyo. dito sa to. Thank you, Mare. Walang palang tanungan to. Interview to. Hindi. Meron, pwede ba yun? Kailangan, may slight na tanong na Siyempre, boss ka namin, hindi kami aangal Yung sa'yo, boss. Our producer. Ikaw ang producer. Producer namin, Miss Aramina. Hindi naman, pero happy ako. Thank you for accepting the podcast. Thank you for Oo. accepting. Kami nga nangangailangan. Actually, Huwag ka tayo magluwan dito. thank you din. Nakihintay ako ng 2.5. Grabe yung 2.5. Thank you din kasi yun nga parang sabi mo na parang what we're expecting also. Kasi parang I think in-expect maraming babalik, no? So, old names, like sila Chris Villanueva, daming Samuel Bilibid. So, ang ganda kasi parang, again, iba rin yung veterano. Iba yung Yes. style nung pag-arte before. Yes. At I believe in that. even yung disiplina before. Yes. So, Ano yun yung gumagamot sa mga hayop, di ba? veterinary. Ay, sorry, tama pala ako. Ang galing na. alam mo talaga yung podcast namin, pag tinigil mo lahat ng mga hirit ni Atong, mga 2 minutes lang yan. Ganun lang kabilis. Ang bilis. Hindi, Medyo yun. Palay ko ba? Akala ko may bayad. It's the Dalap-dalap to. Dala! Magsalita ako. Mag-walk out siya. So it's the discipline, it's the, yun, yung parang yung mix of old and new.
Di ba may mga cities na tayong tutuwa, like Paris, ayan. Yung mga iba't ibang mga, like Rome, ganyan, Italy. Yung pag nagsama yung luma at saka bago. Ang interesting nun eh. So, I think there's an opportunity there also na yung mga bago rin na makasama namin. That's a good Yes. conversation to have. Yung mga dating kasama namin before, pwede ring i-guest yan. Yes. So, napakaganda. So, ang dami-dami namin pwedeng pag-usapan at ang dami-dami nating pwedeng ma-share. We're like gringotts. Ay, No. Gringotts, ito yung mga storytellers ng African storytellers, di ba? So in that way, we are preserving the culture by telling our stories with these people. Kasi they cannot tell their stories anymore. Di ba? Like FPJ and Daddy Dolphy, we had our share. So we in doing this, parang itinutuloy natin yung oral history ng ating showbiz, ng ating history din. Somehow parang natitribute din natin sila. Oo. Definitely. And I think yun nga eh. Kasi sa panahon na kumbaga ang lahat, ang bilis na nang nangyayari. Diba? Sa panahon ngayon na parang ang lahat ang bilis, ang lahat instant. No? Magandang malaman ng mga tao yung proseso na hindi naman talaga lahat instant. Na katulad natin, nung nakatrabaho natin itong mga dakilang artista ng industriya, talagang nakita natin yung proseso nila. Diba? How they prepare for the joke, how they prepare, how they act. Alam nyo kasi, yung artista noon, ng panahon ng LVN, ng Sampaguita, like yung mga kwento sa akin ni Mami Nida Blanca, hindi sila basta-basta pwedeng lumabas. Kapag magsisimba sila, kailangan 4 o'clock ng... Narinig ko yun. Kailangan 4 o'clock ng umaga pag magsisimba sila kasi para hindi pa sila nakikita ng tao. Kasi ang ideology nung panahon na yon, kapag nakita ka na ng tao, hindi ka na niya gustong makita sa pelikula. Hindi ka na panonood. Eh samantala ngayon, lahat ng artista makikita mo na kahit saan. Nasa mall, nasa bar, nasa restaurant. Nasa diba? kulungan din yung iba. Kasi politika. But yun nga, so I think by, para tayo mga gringotts na talaga nagkukwento tayo about what happened from the past. Oo, no, kakaiba yung nung araw, no? Hindi ka talaga pwede lumabas. Sabi Panahon ng pandemic ba ito? ibig sabihin, parang na silang pandemic nung, yung mga artista, hindi basta-basta pwede talaga lumabas ng araw. They were trained, di ba? I mean, yung mga artistas before, yung sa Sampaguita, LVN, their complete package. Noon, hindi pwede yung marunong ka bang sumayaw? Hindi po. Marunong ka kumanta? Hindi ka pwedeng maging artista noon. Doon they had to prepare. Di ba? Kailangan marunong silang sumayaw, kumanta, even modeling. Di ba? Kinukwento sa akin ni Mami Nida, yung meron pa silang book dyan, pag yung pinapalakan sila nila Doña Sisang, yung mga ganong kwento. Ay, hindi ko exact yung mga names pero yun nga, merong dogma meron silang sinusunod na mga pamantayan, which is good to know. Kasi ngayon, yung pagsikat like, the likes of Dolphy, the likes of Nida Blanca, immortal yan eh. Yes. When they were still alive, hindi naman yan nalaos o hindi naman yan naging katulad ni Atong Ridillas. Aray ko. Nasaktan din ako doon ng konti. Pero yun nga, meron silang ginawa to prepare. And I think it's a good thing to learn from us. Ako nung nagka-contract ako, may isa akong kontratang pinirmahan. I was under contract for 2 years. Kasama talaga doon na bawal ako lumabas ng bahay nang hindi nakaayos. Hindi ako pwede nakapambahay. Hindi ako pwede, kailangan. Nasa contract Nasa talaga. contract yun. At bata ako nun So kailangan nakasuklay yung buhok ko, naka-gel yan. Ganun. Kasi wow. I need to be seen as an artist. An artista talaga ako. Hindi ako pwedeng normal na bata lang. Oo. Si Atong, kailangan magulo buhok. Ito ano? Share nyo. Hindi, kasi di ba sabi mo, At isa pa, pasaya mo pag role mahirap, sabi mo ikaw lagi. Pag role mayaman, si RR. Kaya bawal akong tumaba nun eh. Kaya yung nanay ko Inaano kita? yung nanay ko pinipigilan yung pagkain ko eh. Ma, gusto ko pa ng tosino, hindi pwede. Pag tumaba ka, mag-aaway kayo ng role ni RR Herrera. Hoy, ang dami kong role na mahirap ha. Question, nakailang movies ka? Yung natatandaan mo lang. Yung nakalista sa internet, kulang eh. So around mga almost 70. 70? But you have to remember, during our time, it was the height of Philippine cinema. Yes. I think it's the third golden age of Philippine cinema where there are 6 movies shown in a week. Diba? Sa sinihan, Alam 8. mo, naabutan ko yan. Diba? Tapos ang dami pa ba nakakalimis yung mga
nakapinta na ano, di ba? Yung mukha mo, Diyos ko, ang saya mo nun. Pag nakita mo yung nakapintura yung mukha mo sa mga sa Cubao. Oo, yung mga... So yun, madami talaga. Excluding pa doon yung television na ginagawa namin. Okay, yung 70 films na yan, in a span of ilang years? Na-started 87 eh. Tapos subinto ako, mga 97 eh. So, 10 matagal years, din. Matagal 70. din. Oh, No, but wow. I'm including pati yung mga guesting lang. Yes. Okay? Kasi, Oh, I mean, yes, kasama di ba dito. sa... Kasama yung TV dyan. Hindi. Hindi, yung guesting sa movie. Movies lang yun. Oo, yung guesting sa Movies lang yun. Oo, yun sa TV, iba pa yun. Meron akong mainstay na yung first quiz, John and Marcia. Of course, yun nga, may Aguila, Valiente, kasama ako dun sa lahat eh. Tapos, meron pa ako yung boyfriend kong mama, may Pandakekoks pa. So, aside from doon, may TV. Pero yun nga, kasi noon, yun lang ang form of entertainment. So, yun lang talaga eh. And that time, it was the cheapest form of entertainment, yung pelikula. Yes. Di ba? Oo, parang, 60? Alam niyo kung ano yung palabas? ano, Balbas. Alam niyo kung ano yung kadobol? ano, estas? Yung mga 90s kid, alam yun. Yung mga 90s kid, alam yun. So, naka 70 ka. Ikaw, nakailang ka? Mga ano lang, 30 plus. Ako rin, ako rin. 30 Around plus. 30, Oo. 36, 37. Last time I counted. Oo. But again, yung memory ko, no, medyo mahina. But you have to remember kasi ang nangyari sa akin, merong contest ng Gardenia. Nanalo ko. Ayun, misa na akong breadwinner. Galing naman ni Atong Rodillas talaga. Sponsored yan, ano? Sponsored Sponsored, na? nagtatawag ng... Sponsor ba natin yun? Sponsored. Okay, so, yung Valiente na alala ko. Pagkatapos Oo nga, naman te. yun. Pagkatapos sa Valiente. After, ano yun? Agila muna, di ba? Agila, Tapos Valiente. Heredero, then Aguila, then Valiente. Tapos So, Rio kasama ko sa Del Mar. Agila, kasama ko sa Valiente? Opo, ako naman yung batang Tirso ko sa third. Pwede yun nung araw na magkasunod yung show mo? Ay, hindi. Oo. Hindi, Pwede. pagkatapos ng Aguila, Valiente. Oo. I mean, pagkatapos mag-end ng show na Aguila, Valiente na yung pumalit sa same time slot. Okay. Kasi After 5 Take office din yun. Ah, yes, After yes, 5 yes, years, 5 years, kasi 5 noon years. ang paghahanap ng ang tawag dito, yung sinusulatan mo ng mga secret mo? Kasama mo dyan si Ate Maris. Diary, ha? Si Ate Maris Riquez. Opo. Pero Valiente. kami yung mga bata pa lang doon. Oh, hello Ate Maris. Ayan, naging kaibigan ko Hello, siya. Ronnie Ricketts. Ayun, ano kay Tito Ronnie Ricketts. Pareho kami RR. Hello. Oh. Kasama ko sa Kasama ko squad, rin siya. Squad dati. 13. Sa Patapon. Patapon, movie. Yes, movie. Okay. And ikaw, Squad napasama 13 kami. Yan. movie rin. Hindi, series yun. Naging regular ako doon. Ah, Ako yung magbabalot. Hi! channel yun. 13. Squad 13. Squad 13. Ako nakasama ko naman dun sa pelikulang Pakapon. Anong Yung, pahapon? narinig lang niya yung movie kong Kasi Patapon. 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 Kaya pala itong medyo... Ma'am, may 5,000 ka? Meron. May 5,000 ka? Meron. O, ganito. Kunwari, hindi ganito. Kunwari, Hindi ko po hindi ganito. Yan, kunwari galit na galit ka kaya...